lahat naman ng bagay may purpose ang Diyos. At tinitingnan ko na lang ang possible na bright side. Kung ano man ang purpose ng Diyos sa pagkawala ng pamangkin ko, siya lang ang nakakaalam. Ang pwede lang natin gawin magtiwala na lang. What is going on mga kamambo? It's your boy Rico again. Ngayon ay May 13, kahapon yung election. Medyo mabigat sa loob, pero babiyahe tayo ulit. Batangas Port ulit tayo ngayong araw. Pero tayo naman mismo yung babiyahe. Sasakay tayo ng barko, Starlight Ferries, pauwing Rojas City, Capiz. So babiyahe tayo para umuwi. Dahil sa kasamang palad ay nawalan tayo ng kapamilya. So sumakabilang buhay yung aking pamangkin na buo, panganay ng kuya ko. So medyo masakit. Pero samahan niyo ako sa biyahe na to kasi i-update ko rin kayo kung magkano ang pamasahe at kung paano ang magiging biyahe namin. So mula dito sa Imus, Cavite, meron kaming 3 hours approximately na tatahakin papuntang Batangas Port. Pang ilang balik na natin to ng Batangas Port ngayong buwan, pero ngayon tayo naman yung babiyahe. Medyo marami akong bit-bit na bag, so baka hindi ako makapag-video pagpapasok ng terminal. Pero once na nandun na kami, ayun, i-update ko kayo hanggang sa makarating tayo ng Rojas City, Capiz. So tara, biyahe muna tayo. Okay, so andito na kami ngayon sa Batangas Port. Tapos yun ang kagandahan kapag may itinerary ka na, hindi ka napipila, sisingit ka na lang. Tapos yung itinerary, papalitan nila ng actual na ticket. Tapos ngayon naman ay kukuha na kami ng terminal ticket. And then lane 1 daw So ayun, terminal ticket muna. Kuha ka? Hihiraman na ako dahil sa'yo Okay, lane 1. Ma'am, dito yung lane 1? Sa kabila po? Dito dalaan? Okay. So, pagkapasok dito sa X-ray machine, doon tayo sa boarding gate 1. Yun. Doon sa dulo. Dulo tayo, dulo. So dito guys, kumpleto na rin talaga. May mga kainan, tapos super lawak ng area. Maraming upuan. Mukhang hindi naman sobrang peak yung season ngayon. Kasi hindi ganun kapuno Sa akin fairness naman malamig yung aircon. Kaya goods na din. So may anuhan pa ng tubig Ano ba to? Libre ba to? Oo, libre. Yay! Makakapag-refill kami ng tubig mamaya bago sumampa ng barko. So currently, ayun, dito na kami sa boarding gate 1. Siguro tansya ko to mga 2 PM siguro magpapakyat. Di ko na tinanong kasi usually ganun naman. Kasi 4 PM ang biyahe namin. So yun, hintay lang muna kami saglit dito. Wala pa man din 5 minutes yung pagkakaupo namin boarding na pala kagad. So let's go na. Okay, so scam yung kanina, hindi pa pala kami yun. Time check 2:50 ng hapon. So mukhang ngayon pa lang mag-uumpisa magpa-board. Pero hanggang dito lang yung cart sa may pintuan ng terminal. Hindi na pwede ilabas. And dami namin bit-bit. So hindi na kami makakapag-vlog kapag papunta ng barko. Kasi nga, ayun, kalahati yata ng bahay bit-bit namin. So kita-kita na lang tayo mamaya kapag okay na kami at pag nakaakyat na kami. Okay, so time check 4:06 ng hapon. So nakasakay kami around
mga quarter to 4. So hindi na rin siguro masusunod talaga yung schedule na alis na 4 PM dapat. Pero ayun, nandun, nakapwesto na kami. Ayun yung mga gamit namin. Tapos nakakain na rin kami. Merienda at hapunan na ni Jed. So may free meals naman kami mamaya. At so ito yung reclining seat. Ayan, ito yung itsura. 2K sa online booking. Ka-price lang siya ng ordinary na bunk bed. Kaso nung nag-book kasi kami, wala nang bakante nun. Pero okay lang din naman kahit na seat lang siya kasi aircon naman. Pero yung pauwi namin is yun, doon kami sa bunk bed. Hi ate, how is the experience so far? Andito na rin pala yung aking sister Bells. Hello! First time yarn? First timers. Ay, hindi pwede umakit sa taas eh. Pero maganda na rin. Ano, taas? Taas. Lula ko. Lula is real. Ito masarap mag-beer mamaya. May dala tayong beer guys. Nakakita na tayo ng ating perfect spot. Ito ang Batangas Port. Ganda ng view dito. Okay, dito kami sa likod na part. Mukhang palis na ba? Parang di pa naman. Pero sinasara na yung gate ng mga sasakyan. Hindi masyadong kita. Ito sila. Ito tuwan-tuwa yan kasi actually pareha sila pala first time na sumakay ng barko. Ano ba? Saksakan? Hindi. Kala ko saksakan yan. Sana naririnig nyo ako. Ayun, kape tayo. Yung made na tubig may bayad 10 pesos lang naman. Pero may libreng may libreng Skyflakes kapag bumili ka ng mainit na tubig. So nakaalis kami 4:25. Although hindi nasunod yung oras ng pag-alis na which is dapat 4 PM, okay lang naman. Kasi hindi naman sobrang tagal nung delay. Pero yun, sana safe ang aming maging travel for today. Masaya pa rin na makakauwi ulit ng Roa City after almost 2 years. Kaya lang, ayun nga, may halong lungkot. Kasi nga, nawalan tayo ng mahal sa buhay, nawalan tayo ng kapamilya. But then again, lahat naman ng bagay may purpose ang Diyos.
At tinitingnan ko na lang ang possible na bright side. Kung ano man ang purpose ng Diyos sa pagkawala ng pamangking ko, eh, siya lang ang nakakaalam. Ang pwede lang natin gawin eh, magtiwala na lang. Cheers! Few minutes bago mag 2 AM eh andito na yung barko sa Romblon. Sobra na naman tayo ng beer kagabi. Kung hindi pa kinuha ng anak ko yung yung wallet ko eh mas mapapasobra pa. So tinago na ng anak ko yung wallet para hindi na ako makabili. Sabi kasi mag-inom sa barko eh, sa totoo lang. Anyway, and almost 2 AM dito na sa Romblon. Tapos siguro magsasakay at magbababa lang, and then hindi ko sure kung dadaan pa to ng Katiklan o after dito eh Rojas na rin. Pero ayun, ang ETA sa Rojas is 10 AM dapat. Okay naman yung biyahe. Sobrang lamig dun sa sa loob ng reclining chair na area. Napakalamig sa gabi. Ngisay kami. Buti na lang meron kaming dalang kumot talaga. Pero yung pabalik eh, at dun na lang kami sa bunk bed na hindi aircon. Kasi kung tutusin, malamig naman sa mga ganun. Dahil kapag tumatakbo naman yung barko eh sobrang mahangin naman. Kaya baka doon na lang talaga kami. Ang palamig ng aircon. Sobra-sobra. Kaya yung iba talagang doble-doble ng hoodie tapos naka-kumot pa. Buti may dala kaming kumot. Tapos may sarili naman din kaming jacket kung sakali. Pero okay na rin siguro na yung pabalik namin is naka bunk bed na lang kami na hindi aircon. So yun. Humingi naman na tayo, bumili na muna tayo ng hot water para makapag cup noodles. Morning ate. So yun nga. May nagtawag na kasi kakadaong lang ng Romblon. So yun, libreng Skyflakes kapag bumili ka ng hot water, which is 10 pesos. Tapos kami naman ay mag-almusal na muna. Tapos siguro after nito mag-ayos na muna ako ng gamit kasi gulo-gulo yung mga gamit namin ngayon. Kasi kinalas ko yung mga kumot, yung mga unan. Ano gusto mo? Bulalo or bok choy? Bulalo. Good morning and welcome sa Shibuyan Port or Sibuyan Port. Di ko alam kung Sibuyan o Shibuyan. So 5:17 ng umaga,
nagmo-moist pa yung lens ng GoPro sa aircon. After makapagsakay ng mga pasahero dito sa Sibuyan Port, wala ka na halos maririnig na nagtatagalog. Puro puro mga Ilonggo na halos yung mga tao dito. Napakalaki ng port pero walang laman. Ayun o, lawak. Tapos ang linaw ng tubig. Oh, grabe, kitang kita yung mga bato sa ilalim. Pati dun, ganda, parang sarap sumangoy tuloy. Yung mga moments na kahit sa port ka lang nakakapunta, goods na rin. Kasi at least para mo na rin narating talaga yung mismong lugar. Tingnan nyo guys, grabe yung mga bundok dito. Tataas, gaganda. Ito. Sana kita sa camera ha. Ayun, napakalaking bundok guys. Napakataas. Napakaganda rin, tapos napaliligiran ng ng ulap. Grabe no. Ano kaya ang bundok yan? Wala kasi akong signal kaya hindi ko ma-check sa mapa eh. Tatok pa ako. Pero ngayon tempuan na lang. Okay, time check 8:27 ng umaga. Hintay-hintay na lang kami ng konti na makarating ng Rojas. Kagabi pa ako walang signal, kaya wala, hindi tayo nakakapag-update sa Facebook at sa Messenger. Pero malapit naman na tayo. Lapit ka dito. Ang galing. Ayun. Yan, huli ka. Woohoo! Boom! Ayun. Galing. Ang dami. Ayun pa. Dalawa sila. Boom! Ang dami nila. Ayun. Panood natin ito kay mama. Galing oh. Boom! Wala, ayun, may nahuli siya. Baby. Ang galing. Grabe guys. Nakakatuwang panoorin. Ang galing ng mga ibon. Biruin mo, nakikita talaga nila sa tubig yung yung isda. Tapos dive. Tapos pagka-dive, aahon ulit. Lilipad ulit. Grabe, galing. Ano nak? Amazing no? Yes. Galing. Minsan ka lang makakita ng ganun.
And we arrived sa Kulasi Port. So, hintay lang tayo makadaong tapos baba na tayo kagad. Hindi na tayo makapag-vlog ulit pag bumaba tayo kasi napakarami din nating bitbit. Bali susundo sa atin, tropa lang. Nakisuyo lang tayo kasi walang ibang susundo, wala tayong service. Pero all goods naman. So yun, hintay lang tayo makababa. So happy na makauwi ulit, sobra. Kahit na ayun nga, medyo malungkot yung dahilan ng ating pag-uwi. Nevertheless, masaya pa rin na nakauwi. Welcome, bro, city. Shout out. Pagtuba nanay. Doon na huya ka pa kag.